Sa halos 2 dekadang pagtitinda ng mga pagkain ni Nanay Lydia sa Maharlika Livelihood Complex, nagawa niyang mapag-aral ang kanyang mga kaanak. Ganun pa man, may pagkakataon pa rin na mahina ang kanyang negosyo. Lalo na ngayon at isa rin siya sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dulot pa rin ng krisis sa langis. Ang hirap ngayon, kaya kuminsan naiiyak kami. Maliban dyan, dumagdag pa sa kanyang mga pinoproblema ang pagtaas ng renta para sa mga tenants ng Maharlika Livelihood Complex. Talagang hindi itaas bigla yung renta. Kasi biro mo yung 6,000, 26,000. Sobra naman yun. 250% increase. Talagang medyo mahirap. Pero sabi ko pa nga sa'yo, sisikapin namin. Ilan lamang sila sa daang mga tenants na dumadaing sa pagtataas ng renta. Sa inilabas na ordinansa ng Sangguniang Panglungsod ng Baguio City noong March 9, kasama ang hakbang daw na ito sa Master Development Plan ng Maharlika Livelihood Complex. Nakapaloob sa Section 5 ang mga rental policy kung saan bawat palapag ng establishmento ay mayroong kaakibat na taas singil sa buwan ng upa. At noong 19 ng Marso, inaprubahan na ito ng alkalde. Bagamat pasado na, muli itong tinalakay kahapon March 30 sa regular session ng Sangguniang Panglungsod. Dito naghain ng resolution si Councilor Van Decang para suspendihin ang implementasyon ng taas singil sa upa. May I suggest that we suspend first the implementation? Matapos pagbotohan ng mga konsihal, humiling ang ilan ng recess. At makalipas lang ng ilang minuto, muling natuloy ang kanilang usapin, pero dala na ang mensahe mula sa alkalde. There is a commitment from our mayor, Honorable Benjamin Magalong, that he will not implement the resolution when the crisis is still there. The mayor will meet all the tenants at Maharlika tomorrow or on Wednesday before the Lenten season. For sure, many of us will close. Yun yung isang mangyayari in the near, kung hindi yan masususpend. Amidst the crisis, Sagot naman dito ng pamunuan ng Maharlika Livelihood Complex, because it is a crisis, it will be what we call this, the mayor will issue an order. Ganon. Sa amin naman, as far as we are concerned, habang wala yun, it is implementable because it will affect on April 1. That's why we will implement it. Unless, yun nga yung sinasabi ko kanina, while implementing it, pag mayroong ordinance na amending it, then it can change yung sinasabi nila lalo na sa rates, ganon. sa ngayon makikipagpulong ang alkalde sa mga tenants para pag-usapan ang isyu na ito. Wala pa namang katiyakan kung hanggang kailan magtatagal ang suspensyon. Angel Arquero, RNG News.